May bisita pala tayong Sniper 155 ngayon. Sobrang kinis at halatang bago pa ito. Papalagyan daw ng HRB bracket to. At di ko na pinapinidyo kung paano ko siya binuo. Kaya naman, nilinis ko na agad to at inuna ko yung bandang ulo. Lalagyan ko pa kasi ng gasket plate to. Kailangan ko muna i-bapping to kasi di na kayang dukutin to mamaya. At nagputol na nga ako ng dalawang 100mm haba na flat bar para ikabit ko dito. Importante po kasi ang parte na to sa HRB na matibay, lalo na pag alloy box ang ilalagay nyo. Sobrang init ng panahon natin ngayon. Kaya kailangan ko matapos agad to. At isa pa, alas 5 ang usapan namin ng may-ari nito. At ganito po pala ang itsura niya nung di ko pa nilagyan. Kaya pinagdikit ko na yung dalawang flat bar na pinutol ko kanina para pag kinat ko, pantay at siguradong magkapareha. 3:30 ko na pala na umpisahan to kanina. Kaya isa't kalahating oras lang, dapat buo ko na. Pero okay lang yun. Importante, mahalaga. At sinasa ko na din ng 320 na flap disc, yung pinagkatingan niya. Medyo mahirap na kasi hasain to pag nakakabit na. Ispat ko lang magkabilaan bago ko i-full weld ng tuluyan. Ginamitan ko pala ng pilirad yung banda dito. Medyo nakapihit kasi ng konti yung patungan ng base plate niya. Kaya may awang ito. Pero pagdating dito sa ibabaw, nilusaw ko na lang yan. Yan kasi ang paraan ko sa pag-welding na nakadikit. Kailangan ko ng hinang na manipis para sa mabilis na pag-finish. Sa stainless po kasi dapat sa pag-full weld pa lang malinis na. Buti na lang magaling din yung gamit kong makina. At syempre walang iba si Kusama. At ito na pala yung itsura niya pag nabuo. Sobrang solid naman talaga ng Kusama TIG welding na to. Pinaganda niya na ang hinang ko, pinabilis siya pa trabaho ko. At kung ikaw ay wala pa nito at gusto mo ng mga ganitong trabaho, kay best friend Efraim o kaya mag-message ka lang dito sa halagang 12,399. Sulit ka dito, lalo na't naka-sale pa ngayon to. At ito na nga ang pang-final ko. 320 na flap disc lang pala ang gamit ko dito. Dahil nga sa maayos naman ang hinang ko, di ko na kailangan gamitan ng 80 to. Yun ang advantage natin pag gamit mo ay TIG welding. Kailangan ko lang tanggalin ang mga talas dito para iwas sugat naman sa kliyente ko. Shortcut man kung iisipin, pero ang quality nandun pa rin. At dahil nga 304 din naman ang gamit natin, mas madali din itong tabin. Sa dami na rin po kasing stainless na naglabasan ngayon, di mo na alam kung sinong totoo. Kaya kung gusto nyo na makasiguro, piliin ang tatak sigurado. Walang iba kundi ang Sanrio. At sinundan ko na agad ng gridis to. Baga sa sandpaper, ito yung 400. Pero ingat din kayo sa pagbili ng mga ganito. Baka ibigay sa inyo yung gridis. Yung akala mo 80 ang daan niya. Kaya para makasiguro, hanapin mo lang sa Shopee ang Stainless Depot. Yan ang isa sa mga supplier ko pagdating sa consumables. Subok ko na kasi to kaya sinishare ko din sa'yo. Yan ang isa sa mga sikreto para mapabilis ko trabaho ko. Kailangan lang lahat ng mga gamit ko tunay at totoo para naman maiwasan ang paulit-ulit na trabaho. At pagkatapos ng grease, sinundan ko na agad ng bapping pad. Sobrang dami din ng pike pagdating dito. Kaya wag sana tayong magpaloko. Lalo na dito sa limestone o bapping soap. Triple B pala ang gamit ko dito. Kaya lang may gumagaya na din sa tatak nito. Triple B ko no, pero nagpuputik nung ginamit ko. Hindi ko pa kasi kilala nun si Stainless Depot. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po sponsor to. Sinasabi ko lang po dito para naman maging maayos ang mga trabaho natin pareho. Pagdating naman sa pag-bapping ko dito, kailangan ko palang i-bapping to ng buo. Magkaiba na po kasi ang kulay nito sa mga nahasa ko. Kaya kailangan talaga madaanan lahat to kapag pantay ang kulay nito. Medyo matrabaho, pero pag ang isang bagay ay ginusto mo, hindi mo na maisip to. Sa pag-finish po kasi sa stainless, ito yung pinakamatrabaho. Kaya kailangan mo balik-balikan sa pag-bapping at sa pagpahid ng limestone hanggang sa makuha mo yung pintab na gusto kasi mo. Kasi dito ka na rin sagahan ng mga tao kung paano ka magtrabaho. Wala ang ganda ng pagkagawa kung hindi natin ma-finish ng tama. Kaya nga dati nung nasa company pa pinipili ko din ang finisher na mag-finish sa mga gawa ko. Kahit nga hindi kagandahan ang pagka-welding mo, pero mahusay yung finisher mo. Kaya na lang pagandahin to. Kaya saludo din naman ako sa mga finisher na to. Ako kasi hindi naman ako ganun kagaling mag-finish. Pero pinipilit ko maging maayos at malinis ang kalabasan nito. At natapos ko na nga ang pag-finish. Sinunod ko na agad yung tenga nito. 4 ang bend pala nito bawat isa. At hindi naman ganun katigas i-bend ang 304. At para naman makuha natin ang tamang bend ng pasok doon kay Sniper 155, kailangan ko lang sundan yung pattern na ginawa ko. Pinattern ko po muna kasi lahat to bago ko binuo para dire-diretso ang trabaho ko. At yung DIY binder ko naman sobrang lambot lang pag nag-bend dito. Bearing lang pala ang ginawa ko dito sa binder na to. Meron nga po pala akong video tungkol sa binder na to. At kung gusto mo malaman kung paano ko ginawa ito, pwede mo rin panoorin to. Mag-aalasing ko na pala at dumating na may-ari nito. Sakto lang din naman at tenga na lang ang tatapusin ko. Ilang saglit na lang, makakabit ko na din to. Medyo masilan din po kasi ang pag-bend nito. Kaya kailangan talaga makuha ko yung tamang pag-bend. Lalo na pag meet up or shipping ang order ko. Pero dito, okay lang kung may konting hihilutin kasi nandito lang naman ang pagkakabitan ko. At nung sa tingin ko, tumama na ang mga bend ko sa tenga nito. Binaba ko na pala si Sniper para maikabit ko na yung buntot. At ito na nga, inumpisahan ko ng kalasin ang mga tornilyo. Palibasa bago, kaya napakakunat pa nito. Kaya sa pag-install ng mga ganito, kailangan din na ang gamit mo kompleto. Lalo na pag ganito katigas yung mga tornilyo. Yung tipong tools mo na lang ang nag-a-adjust. Sila na lang umiikot. Dito na lang din ako sa labas nag-install. Sobrang init kasi talaga. At basang-basa na ng pawis yung damit ko. Ubarin ko na nga sana, kaya lang ayaw ko makita nyo yung abs ko na buo. At napansin ko lang dito sa video ko, biglang bumagsak ng upuan ni Sniper. So kinabahan ako kasi wala namang ibang tao. Pero di ko na lang pinansin to at binuksan ko na lang ulit at tinayo. Kaya lang bigla na namang bumagsak at tumama pa sa ulo ko. Ay naku, kung ano na lang talaga sinasabi ko, ganito pala talaga hirap pag nag-voice over. Ito na yata ang epekto sa sobrang init. Kaya lang, sa trabaho na to, bawal dito ang mainitin ang ulo. Kaya ito na nga, ginagamitan ko na ng pinagbabawal na teknik. Sinikwat ko nga pala ang tornilyo ng potres niya. Gamit ang Allen wrench, sobrang ingat at dahan-dahan. Baka magasgasan si Sniper. Baka ako
pa ang magbayad kay customer. At sa wakas, natanggal ko rin. At kinuha ko na nga pala, ikakabit ko. Tulad pa rin ng dati kong mga gawa. Na nasa grab bar nakakapit at sa footrest nakaipit. At bumili na rin pala ako ng mga tornilyo para dito sa tenga nito. 8mm by 25mm nga pala ang sukat ng tornilyo niya. At buti na lang may nabibili na rin ditong stainless na tornilyo. Dati kasi ordinary lang ang kinakabit ko dito. Isa pala ito sa mga gusto kong kabitan ng mga bracket. Bagay na bagay kasi kay sniper ang ganito. Sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang mga bracket na ganito, mula noon hanggang ngayon 1,800 pa rin ang presyo ko nito. At 1,600 naman pag nag-booking ka dito sa gawaan ko. Medyo may kamahalan din talaga pag stainless. Medyo mahal din po kasi yung materyales. At sa mga nagtatanong naman ang location ko sa San Isidro Rodriguez Rizal po pala ako. Pwede niyo akong i-PM sa aking Facebook page. At Quran Works pa rin po ang pangalan ng page ko. Or maaari niyo akong tawagan sa mismong number ko 0932-201-6927. At baka po di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko at page ko. Paki-subscribe naman po at paki-follow. At isang bracket na nga lang at mabuo ko na to. Kaya lang di ko nahabol ang alas 5. Medyo tumagal kasi ako sa pagbaklas ng mga tornilyo nito. Buti na lang at mabait yung customer ko. Di ko na pala natanong yung pangalan niya. Basta ang alam ko sa Masbate, probinsya niya. Kaya shoutout sa iyo, amigo. Maraming salamat nga pala sa pagdayo dito sa teritoryo ko. At bago ko nga pala higpitan lahat ng tornilyo nito, kailangan ko muna i-align ang base plate niya. At di ko na pala na video ang pag-align ko dito. Medyo nahiya na ako sa customer ko. Si customer na nga rin pala ang bumili ng top box niya. Kaya tinanong ko siya kung magkano score niya dito. 2,000 daw niya nabili sa TikTok shop. Hard plastic na nga din pala ito, top box niya. Kaya masasabi ko na mura na ang pagkabili niya dito. Piniflix ko na yung top box niya dito pero di pa nakita sa video. Nagandahan kasi ako sa box na to. Bagay na bagay sa stainless bracket ko. At bagay din ito sa sniper. Kaya kung ganito ang motor mo at wala ka pang bracket, ay pwede mo ang pasyalan dito. O kahit sa anong klaseng motorsiklo at sa design na gusto mo. At bago ko nga pala tapusin ang video na to, nais ko lang pasalamatan mga rider na patuloy na tumatangkilik sa produkto ko. Ride safe always mga amigo. At syempre, maraming salamat din po sa pagsama nyo sa akin dito. At hanggang sa susunod nating mga video mga amigo. At ito na nga itsura niya pag nabuo. Napakasulit at napakaganda naman talaga nito. Dreams in my pocket.